ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong among si Himpapawid, si Father Pep Bakay po ito, ang Director ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Tuesday episode ng ating popular at lumalaking Barkadahan kay Kristo. At dito pa rin po tayo nakikinig sa ating paboritong Archdiocesan radio station ng 91.9 Bright FM. Friends tayo. At kompleto po ang ating Tuesday kabarkadahan. Yan, no? At punong-puno yung ating upuan ngayon, no? Full house. Okay. Bumati ka muna, Sister Son, sa ating mga listeners. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, co-anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. And of course, ngayon po ay nasa second week pa tayo in ordinary time. Po, ayon sa liturgical calendar natin. Yan. Okay, thank you, Sister Son. And of course, Sister Rose, ang ating regular Tuesday co-host. Maya pabengi po kay katamongan among Pep at si Apo Seto nandito po at si Tita Son. Wag po kayong aalis at sama-sama po natin pagnilayan ang magandang balita. Yan. Salamat po. And of course, bumati muna po kayo, Apo Seto, sa ating mga listeners. Sa saluduan ako po, magrasya at masayang bengi at makakarandam tamo sana yaning mabiyanang amano ng Ginoo para nirinan tamong panibayong pandalawe ampong sipagan ganing bayong banwa. Sa saluduan kayo po gigreet kayong kapatantong Arsobispo Archbishop Dong, Monsignor Eugene Reyes at si Father Joel. Yan, at talagang regular na yung ating Archbishop Emeritus dito. Ha? Opo. Yan, hindi na siya bisita. Kung hindi, regular host po. Patapong misan, pati regalo ng programa, kanupuntalan nyo lang. Yan. Pag may time, no? Mas convenient yung gabi, no? Kung minsan, mas tayo. Maraming nakikinig sa gabi. Opo. Yes, Alas 12 ako kumakain. Pagkaisa pong isang pagkakataon mabisitin niyo rin yung ating kwentuhang Katoliko. Yan, no? Kina Apong Jean. Okay, Sister Son, diretso na tayo sa ating mga text line numbers. Okay po, makipagtalakayan po kayo sa amin sa pamagitan ng inyong text messages. Okay, sige, smart. Ito. Opo, sa Smart po, 0918-351-8282, 0918-351-8282, at sa Globe naman po, 0917-363-3738, 0917-363-3738, at sa Sun naman po, 0923-231-4124, 0923-231-4124. At para po sa ating mga gustong maging members ng ating Connect Katekista program, no? Just type REG, all capital letters, and then space your full name and then slash the name of your vicariate, parish, or your school, o kaya po yung address ninyo, at ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966. Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered, ay makakatanggap po kayo ng daily, no? Araw-araw na mensahe po from the Lord. At kung may mga kahilingan kayo, mga requests, intentions, masasalamat, pwede nyo pong i-text sa number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. Pinapasalamatan po natin si Sister Son Basco, no, for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Katekista program. At kung gusto niyo naman pong mapakinggan ng mga nakaraang episodes, nasa Facebook account name Barkadahan kay Kristo, Pampanga. Yan. Thank you po kay Longlong Pascual for maintaining our Facebook account. At babasahin po sa atin ngayon ni Sister Rose ang ating pong ebanghelyo sa gabing ito. Pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Marcos, chapter 2, verses 23 to 28.
Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa triguhan. Habang sila'y naglalakad, ang mga alagad ay pumitas ng trigo. Sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tignan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit iyang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga." Sinagot naman sila ni Jesus, "Hindi ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong panahon ni Abiatar, ang pinakapunong pare, nang si David at ang kanyang mga kasamay nagutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. Ayon sa kautusan, ang mga pari lamang ang may karapatang kumain niyon." Sinabi rin ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang anak ng tao ay Panginoon maging ng araw ng pamamahinga." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Ayan po. Dalawa po ang na-pick up ko, yung grain, ano po, di po ba, basic human necessity sa atin, ang pagkain, ano, and then, lalo na kung talagang gutom na yung tao, kailangan niya ng pagkain po. And then, of course, yun pong sa batas, no, itong mga Pariseo, talagang gusto nila, ang batas talagang susundin. Although tayo may biro tayo na yung batas, 'di ba? May kasabihan na laws are made to ano ba 'yon, yung To be broken. To be broken, ano? Promises. Promises, laws. Pero of course, siguro po nasa ating pag-discern din 'yon, ano? Kung batas nga yung Sabat na hindi magtrabaho, pero ito naman tao, kailangan niyang kumain, siguro po, correct me if I'm wrong, ito, mas kailangan po yung puso, di po ba? Na, oo nga, Sabbath day. Pero paano kung kailangan kumain ng isang tao? Tama po ba ako doon? Tama, kasi mayroong president yan sa kay David. Wala rin David, he broke the sacred institution. Kasi siya ay hindi pare, no? Kumain ng mga bread sa templo, sacred bread yun. Dapat kakain lang ay ang mga pare. Si David ay kumain ng tinapay. Ganyan din ginawa ng mga apostoles, no? They broke the sacred Sabbath. Pero sabi Jesus, talagang napakagandang sagot. The Sabbath is not for man. But Was made for man, was but not man for the Sabbath was made for man, but not man for the Sabbath. Opo. Oo, kaya ang una, ano man mapatas sa simbahan o sa gobyerno, kung ito ay laban o kumikitil sa dignidad ng tao at saka yung kanyang malalalim na pangangailangan, ay may exception yan. Oo, may exception yan. In every rule there's an exception. Yan, siyempre naman. Tsaka May yung extreme human cases. Emergency ay mas Emergency. mataas Opo. ang importansya kaysa batas. Yung human need. Sabi nga, no? Emergency. Okay, Sister Rose? Opo, sa gospel po natin ngayon, parang pinakita ni Jesus na parang it's ano bang tawag doon? Yung batas ng pagmamahal po, parang kasi gutom na po sila, kahit naman sinong nagugutom, siguro po kakain. Hindi yung parang mas importante pa po ba yung batas na susundin na ino-observe ng mga Hudyo, tapos yung po mga Pharisees, parang tinake nilang against kay Jesus yung ginawa ng mga yung pong law, parang ginagawa nila na weapon para pang po kay
kay Jesus na kung titignan po natin, hindi naman ganun kasama yung ginawa nila. Kumuha lang po ng ano. Yan, oo. Hindi po ba? Dapat mas importante yung law of love. Yan, oo. Yun nga, yung makikita natin, no? There's a higher value, no, than, of course, to follow the letters of the law. Because, ito nga, I think ever since na pagka dinidiscuss natin yung batas, let's try to distinguish yung letra at saka yung spirito. Opo. Kung minsan yung letra, very limiting ang sinasabi. No? Yun nga, yung rest day mo. Pero kung may nagugutom, may namamatay, Opo. may nahulog, halimbawa. Bukas pa lang kukunin Oo nga, sabihin mo ba oy, bukas ka na kumain ha? Okay, pagka nahulog o aksidente, bukas kita dadalhin sa hospital. Huwag muna ngayon dahil Sabat. Kasi sa lahat na nilikha ng Diyos, ang corona ng creation ay ang tao. Yun. Kaya siya ang corona ng lahat ng pangangailangan. Mhm. Yung batas is para sa tao, hindi ang tao para sa batas. Mhm. Oo. Halimbawa, ikaw ay emergency, naka-stop yung light. Opo. Yung ba gagalang mo? Hindi. Mamamatay yung tao pagka sige. Sige. Then your excuse. Opo. Oo. Halimbawa, yung mga pare, yung mga seminarista, bawal yung sacred silence. Alas 10 ng gabi, lights out. Mayroong may sakit, sumisigaw. Dapat idala sa ospital. Yung sacred silence na break na yan, ay hindi masama. Yun. Kailangan lahat ay tutulong para madala sa ospital yung seminarista may sakit. Ayun na, higher need, sabi nga ni Father Pep. Yes. Priority ang tao kaysa na material na bagay. O kanina nga, pagpunta ko rito, no, doon sa, alam mo yun, sa stoplight dyan sa San Jose, no? Opo. Very busy ang stoplight na yan, ang dami, tsaka. Of course, may mga, traffic lights doon, no? Ang bilis-bilis nung ambulansya. Kanina, Itaw yan eh. Oo, siyempre, lahat, huminto lahat kami. Although nakago kami, Oo. kailangan huminto ka. Alam mo naman Ay, na, nagka-counterflow pa yan eh. naka-counterflow pa yan. Kasi tao eh. Oo nga. Diba? Opo. Sinasagip natin ang buhay ng tao Yes, dyan. yes. So, although we have the right, for example, siyempre, pagka green, go ka. Pero kung may ambulansya dyan, Emergency. o kaya yung fire truck, Opo. tumabi ka na. Sentido common sense. Hindi ba? Opo. So, kanina nga, at ang ganda nung yung nasabi ni Apo Seto, lahat kami dun sa at the middle of the road, yung intersection, tumigil lahat. At talagang pinadaan namin yung ambulansya, no? Yung batas trapiko, yun nga, sinasabi, go ka. Pero may namamatay. Opo. Automatic, alam mo naman, pagka nakakita ka ng mga ganyan na sasakyan, no? Priority yan, no? Kahit na, yun nga, hindi ka naman siguro pagagalitan nung nasa likod mo dahil nga nakastop ka pa rin kahit na naka-green, di ba? Opo. And I think that is the meaning of law. Law was created, of course, for the welfare of man, no? Yung common good, di ba? Ano ba yung nakakabuti sa atin, no? Although kung minsan, yung kabaliktaran naman yung iba, kung hindi nakakabuti, alisin yung batas na yan. Kasi kung minsan, tinang mo nga sa sa Pilipinas kung minsan, no? Pag na lang tayo magbabanggit ng batas. Kahapon, 'di ba, yung sa batas sa ano ba 'yon? Yung kahapon na sinabi ni Brother Pat, yung sa mga padala. Ano ba kasi? Balikbayan box. Balikbayan box. 'Di ba? Opo. Gumawa sila ng ruling diyan, 'di ba? Naku, umalma. Opo. No? Yung mga natin, yung mga OFWs. At kahapon, ito nga report ni ngayon, gumawa sila ng bagong ruling, no? Na parang 10,000 yata below, wala ng tax. Hindi na. Oo. 'Di ba? Look at that, no? Kasi pagka ang batas medyo abusive. O kaya kinikilingan lang yung mga ilang tao, a few people. Opo. They, ito lang ang nagbe-benefit. Halimbawa, no? Alisin na natin yung batas na yan. Pwedeng palitan. Yes, because it's not for the common good, no? For the welfare of the majority, supposedly. Well, that's what democracy is all about, di ba? Galangin natin yung nakakarami.
kung ilan lang ang nakikinabang dyan, baka siguro let us try to see whether nakakatulong bang batas na yan o hindi. Saka yung batas na yan, halimbawa, dapat applicable sa anumang aspeto ng buhay natin. Opo. Halimbawa, ngayon, bibili ka ng sigarilyo. Di ba nakalagay daw doon Smoking is dangerous to your health. Health. Opo. Ang daming contraceptives na pinagbibili sa butika. Okay. Some of these are abortive patient. Kailangan lang doon, this contraceptive causes cancer to the women. Dapat Yun. ilagay yan. Yun. Ayaw nila yung batas na yan kasi laban sa RH sa law. RH law. Mhm. Oo. Kung po yan it's a deception. Laban ng abortion ay forbidden sa Constitution of the Philippines. Yes. Pero Anti-life. they went around it na nag-i-import ng contraceptives na may abortive patient na kumikitil din sa bata sa loob ng mama. Wala Oo. pong warning. Ano, Yung po, yung mga BFAD, tinatawagan po namin, yung sa BFAD, DOH, be honest to our women. Oh, they should sigurong remind people o kaya Precaution. inform people, di ba? Mm. Kasi nga baka kung may talagang yung nga nasabi ni Apo Seto yung masamang epekto sa kalusugan. Kung minsan talagang ina-hide yan, no? Yung minsan, Kaya yun nga, oo. it is supposed to be reproductive. Hindi abort health. Hindi naman na health sakit Opo. reproductive disease. In danger po yung health ng mga Oo, kababaihan. yan. Yan, no? Kaya dyan, yung konsyensya ng tao, Mhm. it is above the positive law or civil law. Mhm. Po. Kaya dyan pumapasok yung, of course, kaya Another nga, thing no? here is also, by the law of, common sense, karamihan sa yung ating mga kapatid na Kristiyano at Katoliko, ayaw sila sa abortion. Kaya, bumibili sila ng mga contraceptives na abortive patient. Taxes ng Katoliko yan Oo. Taxes ng mga mamamayan yan Opo. bakit bumibili kayo ng mga ginagamit yung pera ng bayan laban sa konsyensya sa freedom of conscience ng mga sakop ninyo? Mm-mm. Yan, oo. At kailangan po maging aware tayo dyan, no? At dapat mapanuri tayo sa anumang batas, no? Kasi kung minsan dyan, well, what is at stake, yung ating, of course, Christian morality. We have mga moral values, no? Opo. Mm-mm. Siyempre, kung minsan, yung mga moral values natin, they go against, yung values kung minsan binopromote, no? Whether it be sa gobyerno, sa business, no? But I think first and foremost, we really need to, follow, no, a higher spirit, o a higher moral law, Opo. no? Kung minsan mong yung pa yung nako-compromise. Ay talaga naman, 'di ba? Mm-mm. Kaya ito parating na yung election. Oo, Nako. dapat kilala natin Ito yung mga... ang laki ng moralidad diyan Oo. 'di ba? Maging Oh, mapanuri. maraming kwan dyan, kandidato. Na- They are for same-sex marriage. O yan. I have Naku. very Mhm. reliable information. Yes. So, bantayan po natin yan. Oh. Kaya nga po mag-discern talaga sa mga gusto nyong iboto. And I think dito natin gagawin dito sa ating radio station. No? We need to set of course and to broadcast parang mga guidelines Opo. no Mm-mm. sa ating mga botante kasi nga kung minsan mga ibang kandidato diyan they can deceive people, di ba? Mm-mm. Kung minsan pala yung pinopromote against our moral values, no? Opo. Yung batas ng moralidad na kung minsan hindi natin matanggap yan, Opo. di ba? Mm-mm. Kung minsan yun nga, yung anti-life, no? For example, no? Sa divorce o kaya same-sex, no? Mm-mm. Issues like this, no? Na kailangan ay mapanuri tayo. Kasi, yun nga, ang batas, lalong-lalo na, dapat it should really cater for the welfare and for the common good of man. At lalong-lalo na yung batas. Ako para sa akin, yun nga, no? Is it really according to the higher law, the moral law, or the center of law, who is the Lord, no? Kasi dito makikita mo, He is the Lord of the Sabbath. Opo. Di ba? Siya yung parang, ang Diyos ang gumawa ng Sabbath, hindi yung Sabbath ang gumawa sa Diyos. Di ba? Mm-mm. At kung minsan nakakalimutan natin, ano ba yung source ng batas? Ano ba yung pinakamataas? No? Yung nasabi
Sister Rose kanina, no? Yung commandment of love, Opo. 'di ba? Opo. That's supposed to be the spirit, Mm-mm. no, behind the law. Kaya sana po mapanuri tayo, lalong-lalo na 'yan, no, sa mga batas na kuminsan sinusunod natin, no? Okay, napakabilis ng oras at sa ating mga texters po, baka may gusto po kayong i-share tungkol sa ating pinag-uusapan, no? Ito nga ang spirito ng batas, ano ba yung pinatutunguhan ng batas at paano ba tayo dapat sumunod sa batas, no? Bilang mga Katoliko, Kristiyano, ano bang mas mataas, ang batas ng Diyos o batas ng tao, no? I-text lang po mamaya at babasahin natin yung inyong mga text messages. Let's take a break and magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Yan, at napakaganda nung ating kanta, no? Naway yung na-touch po tayo dyan sa message ng kantang yan, no? And of course, sa ating first segment kanina, tinalakay po natin itong ating napakagandang ebanghelyo sa gabing ito, no? About the law of the Sabbath, yan, no? At nakita po nga po natin dito na ang Sabbath po, ano, at anuman batas ay kailangan maglingkod sa tao. Yung pangangailangan ng tao, yung nakakabuti sa tao, no? Pag ang batas po ay mukhang very abusive at saka restrictive at kung minsan hindi yung kapakanan ng tao, ay palagay ko po, no, it is not a law that is in accordance with the will of God, di ba? Opo. Okay, may mga texters yata tayo, Sister Son. Sige, basahin natin, pati ako may isa rito. Okay? 5755, magandang gabi. Isa na naman pong kontrobersya sa pagitan ni Jesus at mga Pariseyo ang tungkol sa observance ng Sabbath. Jesus argues that the tradition of the Pharisees is stringent and exceeds the intention of the law. The Sabbath is aimed at helping man, not enslaving him. It can be transgressed in case of real necessity, depending on the circumstances, as what King David did when he was in need, and he and his companions were hungry. They ate the bread of offering that only the priest could lawfully eat. Salamat po. Ayan.
Salamat sa inyong insight, sa inyong sharing. Yes. Okay. Sige. Okay, another one po. May the Lord bless all the days we live. Amen. Good PM po, more power po. Pakisama po sa mga prayers nyo, Mel and GJ. Yan. Salamat. Opo, isama namin sa aming mga panalangin. Opo. From Pampanga Provincial Jail. Sabi po nila, kapilan po kaya yung kumpisalan Kenny King Jail. Okay. Opo, potang mag-visa ko Ken 31. Oh. Kung malyari 24 nakal ko visa. So 31. Minsan marami yan, no? Schedule tayo po. Opo. Oo, kailangan ma-schedule natin. Okay. Sino Brother Charles, no? Baka pwedeng sigurong tumulong dyan, no? Okay. From 0817, pray my son Rudolph na nasa Korea. Taga San Simon po kami. Yan. Opo. Opo. Kasama natin lahat yan. Tayo isang pamilya ng Panginoon. Kaya ay mayroon tayong talagang obligasyon na we must pray for one another, no? Mhm. Opo. Okay. wala na. For 736, ano lang, isang quotation. Life is about balance, no? Be kind, but don't let people abuse you. Trust, but don't be deceived. Be content, but never stop improving yourself. Yan, no? Siguro mapanuri. Yun nga, yung siguro sa batas, no? Opo. Tingnan natin ano ba itong batas na to, no? Ito ba yung nakakabuti? Kasi, well, siguro itong second part ng ating discussion ngayon. We make a lot of moral decisions, di ba? Yung bang kuminsan decision, tama ba? Matuwid ba? No? Is it right? Is it good? No? Ito ba'y yun nga, nakakabuti, no? At ano ba yung mga basis natin, no? Ano ba yung mga kuminsan are we form in the right moral way, no? Kuminsan kasi yan, involved na rin yung conscience diyan, di ba? Opo. The formation of conscience, no? Napaka dapat malinaw sa atin yung mga prinsipyo natin, no? Yung ating mga moral principles, no? Kasi nga everyday, yun nga, we make decisions, no? Pero kung minsan ang isang importante ring tanongin ito ba'y talagang naayon sa kalooban ng Diyos? Ito ba'y nakakabuti? Ito ba'y tama, no? Kayo, pagka ano yung experience nyo when every time you are faced with that, no? Among isang basis siguro pagka nag-decide ako, lalo na malaking decision sa buhay ko, the Word of God. Yan, Diba? o salita ng Diyos. Oo, makikita ba ito sa Bible, itong decision pong ito? Yun po. Yun ang isang basis, no? Okay. Isang Pangalawa, dapat it should be based on truth. Yun, no? Kung hindi katotohanan yan, Opo. meron kang hidden agenda, ay kailangan ay sentro mo yung the truth of the Word of God. Opo. Yeah. Kaya, pangalawa, yung how we discern, paano tayong susuri Yun. para ito talagang kalooban ng Diyos sa atin. Halimbawa, yung desisyon na yan na nakikita mong ito ang tamang paraan para gawin mo ito sa desisyon na ito. Unang-una, kung nasa lugar ka ng taong napeperwisyo, halimbawa, Apo. how would you put yourself in the shoes, the place of the one who is being, whose dignity is being, Yes. being trampled? Opo. Ganyan yan eh. Halimbawa ngayon ay yung isang batas ay yung mga mahihirap, no? Apo. Silang nahihirapan dahil yung batas, the way it is implemented, halimbawa. Oo, maganda yung batas. Pero paano ito ini-implement? Paano ito pinapatupad? That's another thing also. Oo. Kaya maraming sirkumstansya na sabi nga niyong unang caller na maaari mong ibalanse, no? Apo. Kailangan, halimbawa, look always at the whole picture. Yeah. Opo. Hindi lang yung personal interest mo. Ito mga Parseos, ay tradition lang, tinitingnan nila. At saka, yun ang kanilang posisyon. They don't look at the will of God. No? Yes. At after the exile, yung pinakabanal na institution talaga yung Sabat. No? Kaya yung sagot ni ang Panginoon sa Kristo, ito ang pinaka-sacred institution. But even they should bow down, must yield. Ito rin ay susuko
sa mataas na dignidad at pangangailangan ng isang tao. Ayan, oo. Oo. Among yung kay Stephen Covey na papaano natin dito. Yung win-win situation niya, ibig sabihin masaya ka, masaya ako sa decision. Hindi, basta ko. tama, Sister Son, no? Tama, Aba, na matuwid at hindi- totoo, sabi hindi nga. mo i-apply yan sa spirituality. Oo, sa spirituality. Yung mga kandidato, matuwa ka. Paminsan, no? O nagko-coalition yan. Ako lang recently may kaso ako, no? Wag ko na lang sasabihin, kung she's a public health worker, no? Opo. Pagka health worker ka diyan sa public, no? Opo. Halimbawa, yung health center, whatever. Naku, katakot-takot na kuminsan di ba? Binibigay yung mga ano-anong mga gamit sa mga yan, population control, no? Alam niyo, alam ko na yung sinasabi mo. Yes, May kaibigan ako, nagkonsulta. yeah. Opo. Yung ibang nurse dyan, o yung mga caregiver, Opo. they have a quota to ligate, halimbawa 100. When Yeah, you ligate, totoo. meron kang premyo. Yan ang test of conscience. Yun. Kawawa yung mga Katoliko. Siyempre po ikaw, huwag kang alis dyan hanggang hindi ka mayroon ding kapalit na hanap buhay sa ibang lugar. Opo. See, against your conscience, that's where the government should respetuhan ang konsensya ng tao. Nanggaling sa Amerika, may ganyan, nanalo yung narcissist na Katoliko. Yes, opo. Pinapa-abort, ayaw siya. Yes. So, kinasuhan ng gobyerno, ay lumaban siya, sanction ang apelido. Mapapangan siguro yan. Nanalo siya, hindi inalis. Siguro mag-test case din tayo dito sa Pilipinas. Maraming ganyan. Ako minsan, ano sila, Naman yun. yung parang naiipit. No, naiipit dahil kailangan yung trabaho. Oo. It's part of the job, no? Dahil nga nasa gobyerno ka. At the same time, you're a Catholic, Niya. Opo. no? You want to of course respect the moral principles, the moral law being taught to us by Holy Mother the Church. At kung minsan naiipit yung mga iba nating mga kapatid na Katoliko, kasi kung minsan yun lang ang alam nilang trabaho. Yung nga sabi nga ni Halimbawa, yung diba? ligation na yan, hindi naman therapeutic yun Opo. Wala naman sakit yun Tinilalagate mo. Yung therapeutic, yung medical intervention should always be based on something that is disease. Healthy yun ba ilalagate mo? Opo. Oo. Against the law ng yung body po mu- natin. mutilation. No? You should not mutilate a healthy body. Opo. That is Ayun. against the fifth commandment, thou shalt not kill. Now, another form of killing is when you disrespect the healthy body of a person. Yun, no. At malinaw po yan. I mean to say, si Apo Seto, no? Dahil dati siyang Family and Episcopal life. Commission. Opo. sa Saka, Family ano, and life. hindi infallible yung ligation. Opo. Kung minsan nagko-conceive din. Tapos po, Talaga? Oo. tapos po okay. mukhang nakakalungkot dito yung mga may hirap na walang Eh, alam. tama. Sila po yung Hindi na victim. Oo. intindihan, no? Under the guise of family planning, Opo. it is birth control. Opo. Kaya, alam mo, galit na galit yung mga kasi inislas nga ng gobyerno, 1 billion yata. Opo. Oh, Soto. Galit na galit, no? Kaya mataas yung boto ni Soto kayo sa survey. You know? So I think ito nga there is a higher sphere of law na kung minsan nakita natin dito sa ating ebanghelyo, no? Christ is really the very foundation. Yung bang parang siya ang ultimate explanation of the moral good, as they say, no? Opo. Kasi nga tayo we are faced with so many things right now, no? Kasi nga kung minsan yung ating mga values, they come in contradiction with the moral with the values of the world, no, of society, of government, na kung minsan kailan talagang hanapin natin, sabi nga ni Apseto, yung discernment, no, what is true, what is good, and what is right, di ba? Kasi what is true, what is good, and what is right, for me it will lead us, no, to the right path, to salvation, no. Yan ang daan no? Pero kung minsan, talagang you will meet a lot of oppositions here. Kasi sa iba, kung minsan, dapat absolute yan. May mga absolute at saka relative, no? Pero kung minsan, yung iba, alam naman natin, no, sila, pinapalit-palitan yung mga,
Yung morality ng iba ay hindi ka kumisan na kamukha ng ating moralidad. Opo. And we go against kung minsan powerful people in authority. And yet kung makikita natin ano ba yan? Human authority lang yan. We really have to go beyond human authority and let us acknowledge na saan bang pinanggagalingan lahat ng moral authority ngayon except the God, di ba? In short mo, not all legal are moral. Naku yan. Sige nga, explain mo. Explain ni Hapseto yan. Explain mo, Kumisan yung legality pa, Hapseto. Paano po yan? Ay, sa Amerika, legal ang same-sex marriage at saka abortion. Opo. Naku. Ay, hindi tayo gaya-gaya. Ay, yung mga gustong gawin dito yan, ay gaya-gaya. Well, umisip na kayo ng original na Pilipino. Gaya-gaya. Hindi Be na Pilipino. authentic. Opo. By nature, in our culture and in our Yes. family life values, Mm. ayaw mong abort ang anak mo. Mhm. Gusto mo, mayroon kang apo. Mayroon kang anak, ano? Mm. Kaya, sana po, wag tayong gaya-gaya. That's a very good, lahat ay kinokopya natin abroad eh. That's right. Oo. no? Kaya, sabi ni, i-repeat ko yung sinabi ni Pope Francis, Opo. this is what we call ideological colonization. Naku. Naku, hindi ko rin alam anong gusto sabihin niya. Ideological colonization. Medyo mabigat-bigat yan. Nag-i-import ka ng values You. na labag Mhm. sa pinaka-cherish and best love values ng Pilipino. The moral Life, core. yes, Parang ganyan, no? core values. Yung, Core values. yung mga children, they are gifts of God. Opo. Sa isang pamilyang Pilipino, Mhm. ay hindi po pabigat Mhm. ang anak. Siya ay isang gift of Opo. God. Yan sinabi na ng Papa sa mall, no? Yung Mhm. Mall of Asia. Opo. Mhm. Mm-mm. Sabi niya, I praise and thank the Filipino people for their love for children, You. for their love for their families, for their love for life, no? Mhm. Opo. And the values of family. Mhm. Kasi yun po kasing pamilya, it is the institution where God became flesh, became man. Kaya ang pamilya, wag nating i-disrespeto. Mhm. We must not degrade the family because that is where Jesus was born. Mhm. So kamukha natin si Jesus, tayo po ay nagiging tao sa pamilya. Mhm. Kaya pamilya is a sacred institution, no? Mhm. At dapat nating yan mahalin at ipagtanggol. Mhm. Mhm. Naalala ko yung kwentuhan natin kagabi, stasyon, sina Brother Pat, di ba? Oo nga. O may isa daw ay hindi natin sasabihin ng pangalan. May isang artista, nagsasama sila, parehong babae, no? Ay, opo. Pero kasi gusto nilang magkaanak. O paano naman na kahit na, di ba? Di ba? Gustong-gusto nila na Sister Rose na Opo. magkaanak itong wag na natin babanggitin. Opo. At ano kasing ginawa nila? Yun nga, yung artificial insemination Oo, yata. parang Naghahanap sila ngayon ng donor. Yung donor. Di ba? Parang Hindi sa kanila yan. Hindi sa kanila. Oo nga. Opo, yun. Edi, imported colonization na naman. Ma-colonize siya. Buti pang Opo. mag-adapt ka na lang. Diba? Hindi, yung iba nga, hindi ba, kung hindi aso, Of course, we pusa. respect, no? We respect, we Opo, don't say opo. they are bad people. Yes, we What don't. we are saying is that what they practice, there is also an objective law. Mm-mm. Hindi na natin ginawa yan eh. Kaya nga po. May 10 commandments. So, maski That's ng right, gobyerno, they are Mm. subject to the 10 commandments. Mhm, mhm. Kaya naawa ka lang dahil gustong-gusto nilang magkaanak. Opo. But it cannot be. We sympathize with them. We pray for them. Opo. Yes, Oh, oo. sabi nga ng Papa, whom are we to judge? Opo, Pero that's certain right. practices, those are absolute. No? Yes, opo. Halimbawa, love for life. Mhm. Yung murder and abortion will never be, whoever is the Pope, it Yes, will never oo. be legalized. That Oo. it will be, Intrinsically evil, sabi Yes. nga. No? Sa moral philosophy yan. The act itself, hindi maganda, di ba? Opo. Okay, may isang texter yata tayo, may isang reaction.
from 1613. Sabi niya, in the gospel, I see Jesus more as an agent of change. He wants to liberalize the laws to suit the needs of the people. Laws are made for the good of the people. Yun. Salamat po. Ayan. Opo. Thank you. Kaya, sana yung gumagawang batas sa atin. Oo nga Good for the people like yung SSS. Ano yung SSS? Ibigay na po yung increase, no? Oo, yung SSS. Opo. Ay, Yung mga although, pensioners, ha? mahirap Oo. dyan. Ay sabi Rai, the original author, Opo. I remain corrected. Mhm. Talagang may subsidy yung gobyerno. Yun. I heard it, no? Just we are discussing this before the program. That's right. Sa Opo. original intent of that law, Opo. may subsidy ang gobyerno. Mm. Ngayon gusto ng gobyerno, mangolekta kayo. Oo, yung mga billions yung kulang eh. Opo. Dapat kolektan eh. Oo, ang laki Sabi na nila, naman. yung hindi nagbabayad, yung mga corporations, no? Opo. Dapat hindi magbayad ng individual eh, magbabayad ng kumpanya. Opo. Mhm. Mhm. So, sana po ay pagbutihin ng ating mga namumuno na look again at the higher need of our senior citizens, Opo. especially who are beneficiaries of SSS. Opo. Sana itong SSS to, hindi SS. Yun yung German SS. Mga Nazi yan. Mga Nazi yan, Mga no? Nazi. So, SSS. Gusto sabihin niya na Opo. Society of the Blessed Sacrament. Amen. Opo. Kuminsan nga, yan lang ang inaasahan ng ating mga, Totoo di po ba, yun, mga Mo. kababayan na, no, hindi naman kalakihan tapos Opo. no, hindi pa increase, no, kuminsan ibibigay. And I think, ito nga, no, napakaganda ng ating ebanghelyo ngayon, no, sana, ano tayo, yung kapakanan, no, ng marami, yung mga, kuminsan wala nga sa buhay, no? And I think the government should pursue that direction, no? Hindi yung kuminsan no? Yun nga, gumagawa ng mga alituntunin, mga batas na only a few, no, will be benefited, no? Okay, may isa pa? Wala na. So, ito po, no, napakaganda nung ating discussion at naway, ito nga, pagka tayo po'y nagde-decide, no, wag natin kalilimutan, no, na, yun nga, sabi nga ni Apostol, ito ba ang tama? Ito ba'y mabuti? No, ito ba'y matuwid? No? Dapat po ay may pamantayan tayo at lalong-lalo na po, no, yung ating the moral principles and the moral values. At naway, yun nga, no, ang hirap po, Apostol, pagka sabi nga ng iba, moral principles, mga moral values. Gutom ka naman. Mga ganyan. May mga ganyan na tao, di ba? Yung the reaction is dignidad, gutom ka naman. Yung mga ganyan, no? Siguro, ano bang maipapayo natin dyan? Mga extreme cases. Opo, yung mga extreme cases. Extreme. We are not talking about normal circumstances. Opo. Lahat naman pagka hindi ka kumain, maski na mayaman ka magugutom ka Opo. Opo. Tsaka kung minsan Extreme po cases, sa atin, halimbawa, opo. Opo. talagang itong batang ito, the whole day, hindi Hindi kumain. Opo. Lumapit sa tindahan, Mhm. wala namang pambili. Mhm. Siya ay, nung tumingin sa kabila yung may Oh. may tindahan, Kumuha siya. kumuha yung 3 pandasal, hindi pagnanakaw yan. Mhm. That is, he has to survive. Yes. Mamamatay siya. Lalong-lalo That's a kung higher nahihilo need. na. Opo. Although, but it should not be every day, Opo. Every other day na lang po. Baka maubusan ng pandesal. ang obligasyon dyan ay mga magulang, they should get a job. Magtrabaho. Magtrabaho sila. Mhm. At dapat naman yung tungkulin, yung responsibilidad, no? Kailangan Bilang magulang. balikatin natin Opo. 'yan, no? Okay, let's end our episode dahil marami tayong mga announcements mamaya, no? With a concluding prayer, no, to be led to us by Sister Son. Lord Jesus, may I give you fitting honor in the way I live my life and in the way I treat my neighbor. May I honor the Lord's day as a day holy to you, and may I always treat others with the same mercy and kindness which you have shown to me. Free me from a critical and intolerant spirit that I may always seek the good of my neighbor. Amen. Okay, nabanggit ni Apo Seto kanina yung yung upcoming concert ng ating mga MGCS seminarians, no?
Opo. Meron pong concert Sige, Febrero, opo. ex altere parte. Parte. Oh. The other side. The other side. side. Kaya hindi lang malulos ang May Choir. You? Tayo rin mayroon. Nakalimutan ko yung date. Oo nga, We'll mga announce it February tomorrow. 3 po yata, 2 weeks from now. But I think we need to invite, no? Kasi ano na sila, mga ticket sales, no? Last Sunday. We will invite the organizers, Opo, seminarista. yung dyan sa San Jose, yung ating parokya dyan. And of course, Arzobispado. No? At sila'y, yung ticket sales, Mga no? tickets doon. Oh, may mga tickets at nag-announce na kami last Sunday. Eh, nakalimutan ko lang sabihan nitong mga seminarista. Why don't you, invite people on air? Opo. Ito nga, no? So, I think one of these days, pwede nating imbitahan, Pwede. no? Bitahin natin They can sila. Baka explain their nakikita. Oh, imbitahan natin para sila na mismo ang mag-advertise ng kanilang concert, no? I think this is for the projects, no, ng ating seminaryo, no? So one of these days po ay imbitahan po natin yung ating mga seminarista and for their upcoming concert for a cause. Okay? May mga announcements pa ba? Bible Week? Bible Week, January 30 po. Good Shepherd Parish, Bulawan Resettlement. 7:30 a.m. to 12. And of course, yung Eucharistic Congress, no? Okay, IEC. Okay, pagkatapos, okay. Sabi ni Karen, nag-text si Karen dito. Magi-guest daw sila sa Kwentuhang Katoliko. And we're airing their Patalastas the whole day. Okay. Oh, pero pwede rin sa gabi sa atin, no? Baka Opo. pwedeng back to back, Opo. no? Yung hapon at saka yung so that a lot of people will of course be informed, no, about Opo. this upcoming concert. Hindi isang araw lang I think mga 3 araw, no? Hindi ko rin kailangan magkaano tayo ng poster Saan sige. gagawin na mo? Sa? Sa seminaryo yata. Seminaryo Seminaryo po, rin? no? Okay. Okay. Malapit Maybe we na. will ask a poster. Opo. Diba? May poster tayo. Mayroon na eh. Mayroon na po, kaya lang hindi po binigyan yung ating radio station. Ay, Sa mga batang ito. humingi ako. Okay. So magpaalam na tayo. Of course, si Sister Rose, baka may mga greetings ka, Opo, no? babatiin ko po si Mabiring, si Ating Nita, si Mayri, ang nanay at tatay ko po nakikinig sila ngayon. Mhm. Pagaling ka na, Ma. Si Mabiring po. Bye-bye. Good Talaga, night. Opo. nagkasakit si Ma. Opo. Yan, Ma, magpagaling ko po. Opo. Mag-bounce back na. Yan, oo. Okay, and of course, Sister Son. Thank you po, lalo na po sa mga nag-text. Thank you na walang sawang nakikisama sa programa natin. Thank you very much po. Good night and God bless. Okay, at of course, ang ating si Apo Seto, baka gustong may mga i-greet. Opo, binabati ko ang ating mga kapatid dyan sa Presidio at ang mga kapatid nating madangalan na naghanap buhay, yung mga market vendors, Mhm. mga tricycle, jeepney drivers, fishbowl at barbecue vendors, ating mga senior citizens, yung kapatid nating may sakit at karandaman, saka siyempre si Nancy, no? Hi, Saka Nancy. at si Tungali, Paz de nakatampakan Jesus, ng Nancy. nakikinig yan eh. Opo. At Opo, si kanina Ate Paz. Opo. at Singpuring Goson din. Gusto. Opo. Opo. So, Masugid maraming natin salamat mga po sa pakikinig listeners. ninyo sa ating programa. Yes. Okay, ang inyo pong pagbabasbas sa Apo Seto. Kasama po si Father Pep. Subay niyo ang Panginoon, At sumainyo rin. Panginoon, sa taon na ito ng awa at habag at kompasyon ng Panginoon. Inihiling namin sa inyo, basbasan mo po lahat ng mga kapatid namin na nangangailangan ng tunay na paggaling at pagganap na paghihilom ka kanilang karandaman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang ating pagnilay-nilay. Umayo kayong mapayapa. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. At ito po ang inyong lingkod, ang inyong among sa Himpapawid, si Father Pep Bakay po ito, ang Director ng Commission on Catechesis. Muli pong bumabati sa inyo na magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.